Kababalaghan sa nayon, isang madilim na gabi, habang naglalakad sina Luis at Mario, dalawang magkaibigan na napadpad sa masukal na daan patungo sa isang liblib na nayon, hindi nila namamalayan na naliligaw na sila. Mario, bakit parang kakaiba ang lugar na to? Ang dilim at sobrang tahimik. Sabi nila, ang nayong ito raw ay tahanan ng mga nilalang ng dilim. Pero huwag kang mag-alala, kwento lang yon. Mga iho, mag-ingat kayo. Huwag kayong masyadong magtiwala sa kadiliman. Biglang nawala ang matanda matapos magsalita. Kinabukasan, habang naglalakad sina Luis at Mario sa gubat, may nakita silang malaking punso. Mario, tingnan mo to. Ang laki ng punso na to. Siguro maraming duwende dito. Huwag kang magbiro ng ganyan. Baka marinig ka nila. Biglang kumilos ang punso at isang maliit na duwende ang lumabas. Sinong nangahas pangakyat sa aming tahanan? Naganda kaya! Natakot sina Luis at Mario at mabilis na tumakbo. Napadpad sila sa isang malaking puno. Luis, tingnan mo yung puno. Hindi ba't sabi nila may kapre sa mga ganitong puno? Isang malalim na tawa ang umaling-aungaw at isang dambuhalang kapre ang lumitaw. Sino kayo? Bakit ninyo ginagambala ang aking tahanan? Patawad po, wala po kaming masamang intensyon. Sa takot ng dalawa ay nagmadali silang tumakbo at napadpad sila sa isang liblib na bahay. Mario, may umiiyak na bata, baka nangangailangan ng tulong. Huwag, Luis, baka tiyanak yan. Biglang nagbago ang boses ng tiyanak at lumabas din ang sigbin. Akmang susunggaban ang dalawa, ngunit biglang nagliwanag at lumabas ang isang babaylan. Hindi kayo maaaring maghari sa nayon na ito. Lumayas kayo. Bumalik sina Luis at Mario sa nayon at nagpasalamat sa babaylan. At sinabi na tandaan nila, hindi lahat ng kwento ay katang-isip. Sa nayon ng kababalaghan, ang lahat ay maaaring maging totoo. Nagpatuloy sina Luis at Mario dala ang aral na natutunan mula sa kanilang kakaibang karanasan.